I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipino and OFW, shout out sa inyo sa buong kapuluan ng mundo. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, update na ko, medyo delikado yata si Sarah Pusit dito mga Beshwa ha. So basahin ko nito guys kung ano po ang nilalaman nito. Sabi po ng Impact Leadership. Aba, ganito pala no. Medyo delikado pala no pag humawa ka ng pera tapos nagastos mo sa hindi tama. Aba, ito ng Impact Leadership guys. Malinaw na may batayan ng impeachment. Oh my goodness. Nako, malamang magre-react na naman ng mga DDS Pusit ito guys ha. House Deputy Minority Leader and Active Sir Party List Franz Castro criticized Vice President Sara Duterte handling of confidential funds following the Commissions on Audit COA notice of disallowance which identified the misuse of these funds by her office in 2022. Kasi yung confidential fund na guys na pinapabalik ng COA, I think 73.28 million ay pinabalik ng COA. So hanggang ngayon yata may kaso yan no. So wala pa tayong nakukuhang resibo, kaya nga gustong tanungin ng mga congressman kung saan napupunta. Kaso lang hindi naman sinagot ni Sara Duterte nung hearing ng budget 2025. 'Di ba? Oh, sabi ng iba, ikaw na nga ang nanghingi ng pundo, ikaw pa ang nagyabang. Binastos mo pa ang mga congressman. Hindi niya inisip na separate powers yun at sila ang nagbibigay ng pundo. Sana makisama na lang. Tuloy, in a statement on Friday, August 30, Castro argue that the dirty action suggests na an attempt to exploit the confidentiality of these funds to conceal misuse constituting and clear betrayal of public trust. Nako, talaga naman guys. Medyo tagilid siya dito. Kung talagang na-found out hindi nagastos ng tama, tapos hindi niya na maibalik. Nako. Alam nyo guys, mga dilaw, medyo alam nyo mga kababayan, ang mga dilaw, medyo hindi talaga titigil hanggat hindi magkakaroon ng resulta na maganda, agoy. Sabi dito guys, she further note that the pattern of questionable spending continued in 2023, potentially involving even larger amount. Sabi dito guys ha. Castro criticized the Duterte refusal to address questions during the budget briefing, viewing it as a disregard for the principle of transparency, accountability, and checks and balances which are fundamental to the Constitution. Castro concluded by asserting that the misuse of the confidential funds is an impeachable offense. Oh my goodness, guys! Kasi ilang taon na yun, 2022, isang taon na kalahati na, hanggang ngayon hindi pa ma-resolve yan. Di ba? Particularly at time when public service at an underfunded and called for greater accountability in the handling of public money. Sa mga patataas na opisyal, sa mga ahensya ng gobyerno, dapat yan ang pinakaingatan nyo. Yung mga pera na yan, dapat nagagastos ng tama. Kasi dahil pag nalaman na hindi nagastos ng tama, mapupunta kayo talaga sa impeachments, mga bes. Ayan At alam nyo naman kung paano nangyari yung budget deliberation, parang ang tagal mo, ilang oras, 5 hours ba nandoon sila? Walang silbi. Tapos nakita natin siguro na obserbahan si Sara Duterte tuwing sumasagot, lagi niyang binabasa yung sagot niya. Isa lang ang sagot pero binabasa niya. Tapos sabi naman ng iba, bakit ganun? Iisa lang yung sagot tapos binabasa niya pa. Tamad mag-memorize ba? Ganun. Para ang dating is low IQ, no? So, dahil dito, di naman pwedeng gagawa ng kalukuhan tapos pababayaan na lang.
dapat may accountability. Her misuse of confidential funds in impeachable offense. Nako, may Nako, siyempre guys, pag gano'n, no, ang ground yan talagang impeachment. Siyempre, reasonable kung ma-impeach siya. Reasonable yun dahil dun sa maling paggastos sa pera ng taong bayan. Nako, hindi yan marami pang usisain siguro talaga. Sa paglulustay ng confidential funds sa panahon kulang na kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan. Malinaw na may batayan ang impeachment. Oh my goodness. Well, I think may points din si Castro, mga kababayan. So, dahil dito, tapos tinanong, ano ba yung yung 73.28 million. Yun yung guys na confidential fund. I think galing doon sa 125 na naubos lang sa 11 days. So, ang nabasa ko, ito, basahin po natin para kompleto, Ricardo, okay? So, ito yun mga kababayan, no? Ang sabi ng COA kasi dito, COA kay BP Sara, 0.28 million ito guys confidential funds, isauli mo. Ayan pinag-utos ng Commission on Audits, ayan ang COA kay Vice President Sara Duterte na isauli ang 73.28 million mula sa 125, tama nga ako, million confidential funds inilaan sa kanyang tanggapan, subalit nagastos di umano sa loob ng 11 na araw noong Disyembre 2022. Biro mo guys, kakaupo niya lang, di ba? Kaupo niya lang tapos ganyan ang nagiging issue. So parang magtataka ka na lang, bakit ganun? Parang sabi nga nila, gastadera ito, no? So basahin na natin ng buo. Sabi po dito guys, no? Sabi dito, ayan sabi ng Pilipinas Today, COA kay BP Sara, 73 million confidential funds, isauli mo. So ang 73 plus, ang butal nito guys is 73.28 million. Okay? Sa pagdinig ng House Committee on Appropriation nitong Martes, August 27, binanggit ng Commission on Audit, COA, na labag sa patakaran na sumasakop sa spending ng confidential funds ang paggastos ni Duterte ng mahigit 6.66 million kada araw. Hoy, grabe, ang tindi guys. Noong December 2022, kung saan kabilang umano dito ang procurement ng mga lamisa upang ng desktop, computers at printers. Hala kayo mga bes. Ayan malinaw yan. Kasi may nagtatanong. Kaya yan. Kaya hinanapan kita ng sagot. Inihag ni Appropriation Committee Chairman at ako, Biko Party List. Ayan. Representative Saldico, tungkulin ng Kamara na masiguro na ang mga inaaprobahan ng budget ay napupunta sa kapakanan ng mga Pilipino at nagagastos ng maayos at naaayon sa batas. Tama naman guys kaya napaka masila ng paghawak ng pera ng kaban ng bayan pag nagkamali ka tapos isa kang mambabatas, sigurado impeach ang puntahan mo. Sabi po dito guys, tuloy, dagdag ng COA, sa parehong pagdinig, nakatanggap umano ng liham ang kanilang ahensya mula sa opisina ni Duterte na sinasabihan ng ahensya na huwag bigyan ng kopya ng audit report ng confidential funds ang Kamara. What the heck? Biro mo, minamanduan niya pa talaga ang COA. Kailangan din ng Kamara yun guys para malaman dahil sila po ang nagbibigay ng pundo sa bawat ahensya. Biro mo, klase mo naman ugali nito ni Sara Duterte. Anong sabi? Nakatanggap daw ng liham ang COA. Sa parehong pagdinig, nakatanggap umano nung ito lang 25 deliberation I think, no? Ng liham ang kanilang ahensya mula sa opisina na sinabihan ng ahensya na huwag bigyan ng kopya ng audit report ng confidential funds ang Kamara. Nako madam, kaya pala ayaw mo sumagot kasi ayaw mo pala mabisto. Ayaw mo mabigyan ng COA ng kopya ang Kamara dahil gigisahin ka talaga. Nako,
may something ito mga bes, ha? Kung wala kang tinatago guys, hindi mo dapat pagsabihan ng COA. Gusto niya ano to, ayaw niyang ano to guys, no, na sasabihin sa in front of the public kasi ano siya mapapahiya siya talaga. So this is the reason why hindi siya nagsasalita mga kababayan. Yun ang reason. See? Nakita nyo? Oh my God. Okay, siyempre pag na-found out na hindi nagastos talaga, malalaman natin yan sa takdang panahon. So, dahil dito, tama ba? Mayroon bang, dahil dito sa maling paggastos, no? Ay, there's a possible na ma-impeach si Sara Duterte. So, well, guys, sabi ni Castro nga, pag ganyan, ang paggagastos ng pundo ng bayan, na hindi tamang paggastos, impeachment offense talaga. Kumbaga, posibilidad, there's a possible na ma-impeach siya. So, delikado siya dito, guys, no? So, mayroon akong nakita sa isang interview, either ma-impeach siya or depende kung ano po ang sinabi ng korte, ha? Dahil itong in-interview ni Christian Esguerra, guys, pinaliwanag, no, ni Madam. Sino bang Madam na ito? So, dahil dito guys, no, para kompleto rekado, no, panoorin nyo ito mga best. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Kaya, in-upload ko ito para malaman po na ninyo, no, ang katotohanan. Eto na. Suspension, anong ibig sabihin po nun? Nailabas na yung pera, di ba? Oo, parang post-audit kasi yung ating approach, Christian, no? So parang it's always after the transaction. So parang sinabi mo sa suspension, teka muna, sinususpend ko muna yung pagkilala namin na ito ay gastusin at dapat nang i-take up as a valid expenditure sa libro. Baka pwede kang mag-submit ng mga dokumento. O kung halimbawa sabihin kulang yan sa pirma, baka hindi lang baka nakaligtaan lang, ganyan. Pero itong pwede bang, sorry ma'am. Pag sinabi bang notice of suspension, para ba siyang purgatorio? Hindi pa alam kung dediretso sa langit o dediretso sa impyerno. Yun muna yun. Parang medyo. Pero syempre, may financial implication kasi ito, ano? Yes. Go ahead po. Sagbit ka ng papel o ng paliwanag. Ngayon, pag in 90 days at hindi siya nakapag-submit, maglalap siya into a notice of disallowance. Ayan. Kaya itong notice of disallowance, medyo seryosohan na ito. Kumbaga parang hindi na ito parang request na sinasabing mag-submit ka ng papel o kulang ang pirma mo. Hindi. Kasi sinasabi natin, naibigay ko na sa iyo yung bahagi ng tinatawag natin due process, di ba? In-audit ka, nakita na kung yung auditor mo, na merong financial implication. So, pero parang kung ito ay kakulangan sa dokumento or kakulangan sa proseso, tatanungin mo muna, ililinaw mo muna, bibigyan mo siya ng kaukulang oras o panahon para sumagot. Ngayon, kapag hindi siya sumagot, ay di magmamature na siya into a disallowance. Therefore, kung disallowance, seryoso yan. It is already a request of the auditor to refund or restitute the amount involved. Yan. Okay. So, yung po bang notice of disallowance, can that still be cured o wala na po? Opo. Ang tawag po natin doon ay appeal process. Ito nga po ay bahagi ng adjudication process. Sabi nga natin, due process May audit, may auditor's action that may result into a suspension or disallowance, but then it can be appealed sa level po ng director. Kapag po yung director, sinustain niya po yung in-issue ng auditor, yan ho ay tinatawag natin na okay naman, papasok din yan dun sa kung i-a-appeal nila sa commission proper. Meron tayong tinatawag na automatic review. Kung halimbawang notice of disallowance, pero pagdating sa director, ni-reverse ng director, Christian, ni-reverse niya yung issue ng team, automatically i-review yan ng commission proper. Kasi titingnan namin, teka muna, kami bilang mga commissioner ng COA sa CP, titingnan namin, nagkaroon ba ng abuse of, tama ba yung pag-lift ng disallowance, etc. Now, kung na-sustain naman yon, papasok dun sa commission proper, pag-aaralan naman yung
yung tinatawag natin na yung determination of liability. Sino ba yung liable dito? Oo. At magkano ang dapat na i-restitute sa gobyerno? Ano? So yun. Now, pagkagaling sa commission proper, kailangan kung minsan kung hindi satisfied yung mga binigyan ng notice of disallowance, tumatakbo sila sa Supreme Court. Okay? Now, from the issuance of the notice of disallowance, meron silang 180 days hanggang sa CP. And then from the time na nailabas nung COA yung kanilang decision, yung CP proper, meron namang 30 days para i-appeal sa Supreme Court. Pero hindi ibig sabihin na dahil nasa Supreme Court na, ay hihinto ang proseso ng Commission on Audit. So, ang ibig sabihin, pwedeng magdire-diretso kung saan, halimbawa, pwede na silang mag-issue ng notice of finality at yun nga, yung COA, enforcement of, yung enforcement of authority. Kumbaga, ina-enforce mo na talaga na kailangan final na itong decision, kailangan ipatupad. Bayaran o ibalik, kung ano man yung kung minsan, dinideduct sa sweldo ng kung sino man ang liable. At nandun nga rin, kita natin dun sa audit observation, nakalista din doon yung tinatawag natin na persons liable. Oo nga. Dito sa dokumento na inilabas ni Congresswoman Franz Castro, the following persons have been determined to be liable for the transaction. Si Vice President Sara Duterte, Vice President, Miss Gina Acosta, yung SDO, tapos Miss Julieta Villa del Rey. Ano po ba yung SDO? Si Miss Julieta identified dito as the Chief Accountant. Ano po ba yung SDO? Special Disbursing Officer po. Yun yung karamihan tinatamaan eh. Oo, siya yung ini-issue po ang cash advance in her name. Ano po, kunyari, ikaw ay aking Special Disbursing Officer. Ikaw yung kumbaga, pangit man yung term, ikaw yung bagman. Hindi naman technically na yun ang ibig sabihin na ako ay nagpapaliwanag lang ng madaling maintindihan. Ikaw yung may hawak. Mo in-issue yung cash advance. Ayan, ikaw ang bibigay ng cash advance. Opo. Dito, ikaw ang binigyan, ikaw ang maglalabas. Okay. Siya yung designated person sa opisina na maglalabas actually nung salapi. Sa kanya din i-issue yung cash advance. Okay. Yun nga po. Sabi nyo, pag enforcement, pwedeng ipabawi ng Commission on Audit po yun, no? So, pero ito malaki, pag final na, okay? Hindi pa natin alam kung final na ito, no? Pero kung sakali maging final ito, napakalaking pera nito, 73 million. Paano bang babawiin yun doon sa mga persons identified as liable? Again, if magkaroon na po ng finality, yung action ng COA. Okay. Ilagay natin sa tamang konteksto, magiging final siya within 6 months. Within 180 days. Within 180 days at wala silang gawing kilos. Yun ang aking assumption. Now, tama yun, napakalaki ng amount. Ang pinakang nito, dahil ito ay confidential funds, usually kasi Christian, ang confidential funds, comprehensive release, kumbaga halimbawa, ito ay isang opisina, malapit ko masabi, isang kaibigan isang opisina, okay? Preno muna, preno. Ika-cash advance, Pag ikinash advance, comprehensive yung kailangan i-liquidate muna yon. Pagkatapos ma-liquidate, kung bigyan sila ng clearance, saka sila ulit bibigyan ng another tranche ng kanilang confidential funds. Kaya pag tinignan natin, Christian, parang baliwala yung hindi na sila binigyan ng confidential funds. Kasi hindi nila ito maliliquidate dahil may disallowance So, hindi na sila ngayon mabibigyan, di ba? Kumbaga, wala na, hindi na sila pwedeng bigyan hanggat hindi nila naliliquidate. Ngayon, yung tanong mo, paano ito papayaran? Ayan, karamihan sa ganyan, tinatawag nating joint and severally liable. Kumbaga, sama-sama silang sasagot. Dito siguro, i-stress ko yung aking sinasabi noon, yung punto de vista na ito yung nakakaawa sa mga yung naiiwan doon sa baba. Kasi ikaw ang disbursing officer, kasama ka sa lahat ng determination of liability. Kasi ikaw ang nag-release ng pera, And kadalasan, lagi natin sinasabi, ay, sumusunod ka lang, etc. Laging ganun, Unfortunately, kapag yung boss mo ay elected official, bababayan, di ba? Ikaw ang maiiwan kung may trabaho ka sa gobyerno, Now, ang ating tinitingnan dyan ay, syempre, kapag hindi yan nabayaran, ay di syempre, usually,
may mga proseso na kumbaga parang dinedetermine ng court paano siya i-execute. Kuminsan inaano sa mga retirement, di ba? Or pinakamadaling suma total, kung yan ay nasa gobyerno pa, kunyari lilipat siya sa ibang or mag-e-end yung term niya, ibabawas yan sa kanyang mga claims. Halimbawa, meron kang retirement package na makukuha, supposedly, ibabawas yan yung mga outstanding accountability or liability. Pero yung katotohanan, kadalasan, hindi rin na ibabawas. Nakakapag-retire na nakukuha yung hindi na ibabawas yung dapat ibawas.